isang panibagong yugto ng paglilingkod. Malugod naming ipinapakilala ang bagong studio ng FBM-TV Duskoloy. Mas moderno, mas malinaw at mas sandang maghatid ng totoong balita, inspirasyon at makabuluhang programa para sa bawat Pilipino. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nagtitiwala sa aming online broadcast ministry. Ang bagong studio na ito ay bunga ng sipag, panalangin at biyaya ng Diyos. Patuloy po ninyo kaming samahan sa aming mga live broadcasts, updates at mga programang nagbibigay impormasyon at inspirasyon. FBM-TV Miss Online, hatid balita, hatid inspirasyon sa bawat tahanan at bawat henerasyon. Kami patuloy na maglilingkod sa katotohanan at pagmamahal ng Diyos. FBM-TV Miss Kuloy, sama-sama nating abutin ang pag-asa't liwanag na darating sa bagong yugto ng broadcasting. FBM-TV ang inyong kapiling. Maraming salamat sa inyong suporta, tiwala ninyo'y aming inspirasyon pa. Bawat live broadcast at programa nagbibigay lakas at pag-asa. Mula sa studio hanggang sa inyong tahanan, serbisyong tapat ang aming alay kailanman. Balitang totoo at mensaheng may saysay para sa sambayanang nagkakaisa at buhay. Patuloy kaming maglilingkod sa tawag ng aming misyon. Kasama ninyo sa bawat oras, ang FBM-TV sa bawat bukas. FBM-TV Buskoloy, hatid balita, hatid inspirasyon. Gabing tahimik o umagang puno ng sigla, kami kasama ninyo saan man magpunta. FBM-TV Buskoloy, bagong studio, bagong simula. Sa tulong ng Diyos at inyong suporta, patuloy ang aming paglilingkod para sa bayan at sa Diyos na dakila. Sumus na dakila. Okay, at sa araw po sa ating lahat na kantinhan. Saan lang po kayo naroon sa Luzon, Visaya at Mindanao. Ito po ay FBM-TV online broadcast na sa inyo po ay naghahatid ng mga bagong balita. Ang sandali na ito ang ating mga naiinit na nagbalita dito na sa FBM-TV News Online. Okay, para po sa ating unang salita, pinanulahan ni NBI Director Latitan ang operasyon sa isang steel factory sa Barangay Ilan Bulawan, Davao City. Nitong August 14, kasama ang PAOK, isinagawa ang pagsalakay na Santos Airport at umano'y paggamit
ng delikadong materyales at paggawa ng sustansya ng bakal na umaabot ng 174 na nagdadawa ang nailigtas sa operasyon. Okay, para naman po sa ilang salita, ito po ay sa Quezon City General, Quezon City Salute, na nasa sa Quezon City na Noriaque. Kung ay patuloy ang baha at ito ay halos nakaka-apekto sa taong bayan. Okay, tayo lang po ang ko sa isang na balita. Marami na permisyon dahil sa masiit ng daloy ng trafiko at dahil na dinaha dito po sa bahagi ng Recto Avenue papuntang Rizal Avenue sa Maynila, dulot ng malalim baha na walang tigil ang pag-ulan ngayong August 17, 18 hanggang sa nakasalukuyan ito. Okay, tayo lang po ang ko sa Quezon City, Mayor Joy. Ay, naku, grabe. Ito ang sa lahat na nakita ko ngayon na pinaka-lakitan, pinaka-aktibo. Ito ay si Mayor Joy Bernote. Itinakita niya ni Mayor Joy Bernote ang isang uri ng housing project at ito ay kanyang ikinukwento doon sa kanyang dyan. Ito sa Mayor talagang hindi na sa Mayor kundi saan brother din. Napakahusay, napakatalino at talagang alam mo sa totoo na ito ay mahal na Quezon City. Itinakita ni Mayor Joy Bernote ang isang uri ng housing project at ito ay ikinukwento mismo sa kanyang official text na nasasatuan sa Quezon City, Mayor Joy Bernote. Yan. Kaya nakikita natin, nasa kanyang sa totoo lang po, ito si Mayor Joy Bernote, napakalanin po nito nagawa. Napakalanin nito ginawa sa Quezon City. Kaya yan po ito ay mahal ng taong bayan. Ito sa Mayor Joy. Una-una, nakakita na isang babae na napakasitan na Mayor. Hindi na yata nasusunod eh. Hindi na yata nasusunod. Laging inaalala ang ating kanadayan sa panahon na yun. Panahon ng tag-ulan, panahon ng bagyo, nakikita natin talagang nasikitin sa trabaho ni Mayor Joy Bernote. Kaya, salud po kami. Saludo ang NTNTV News Online ay sumasalud po sa ating Mayor Joy Bernote. Okay, tayo lang po ang ko sa position ng Laur Nueva Ecija. Kaya sa hindi ko nakakakilala. Ngunit ko napakilala si Mayor Benji Padilla kay Congressman Zenzara, kay Congressman Zenzara. Kasi ito ni sa kanyang sa Laur, sa kanyang official things, ay nudus na nagpapakalalas ang alcalde, ang mayor ng Laur, na nakihan dahil sa nakikita natin kung gaano
sumusuporta sa itong congressman na si Zenzana ni Tutukan Mayor Zenzi Sandali. Alam niyo po, sa hindi po nakakakilala ni Tutukan kay Mayor Zenzi Sandali, yan po ay isang tao na nasa kasait at nakanahirap. Kaya, nasisilang tao, talagang ang tao ay nagkukuha na tumulong dahil meron sa kalikasan na talagang kahit hindi sa mayor, pero yung kanyang kasasihan at kasaitan nandoon. Kaya noon siya ay naging mayor, siya po ay sinusuportahan ng kaswala ng mga politiko na nakaintindi niya, kakilala niya, kasi alam nila kung saan yung kasait naman ito si Mayor Zenzi Sandali. At ganoon din si Congressman Jay Zenzana, kilala po yan. Kilala po yan sa bayan po na Naur, sa probinsya ng Nueva Ecija, na kung saan po ito si Mayor Zenzi Sandali at nandiyo kay Congressman Jay Sandali. Kaya ayan, na isang araw ang isinas po si Mayor Zenzi, sabi ko sa kanya, at saka ako ay nagawin ng probinsya ng Naur, sabi ko sa kanya ay, ako ay sanadyan, dahil ako nakatira sa Isidro, sabi ko sa kanya ay, daraan ako at nakikita courtesy call kay Mayor Zenzi Sandali. Kasi nakikita ko yung kanyang naayos at nahusay na pagsasasaho, talagang kinakailangan na talagang tayo ang nakitaan kita at tahan po natin. Yung kanyang kasitasan, saan po kayo nakakita? Dito lang po sa San Isidro na or Nadasihan. Napakama nito ang naging mayor na nagdaan. Napakarami naging mayor na nagdaan, naging kasitan, pero kailanman ay walang nakaisip na nakaroon na sariling tunhin ang San Isidro na or Nueva Ecija. Yan po ay kilala na natantalahin. Kaya po, nudustuan, kasasalanan po ng doon, barangay ng San Isidro na or Nueva Ecija kay Mayor Zenzi Sandali. Yung nakaraan po ay nung po inaayos na yun at inaayos na, yan po ay ating naisalita dito po sa ating programa, balitaan sa NDN TV News Online. Isang panibagong yugto ng paglilingkod, malugod naming ipinapakilala ang bagong studio ng FBM-TV Duspionloin. Mas moderno, mas malinaw at mas sandang maghatid ng totoong balita, inspirasyon at makabuluhang programa para sa bawat Pilipino. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nagtitiwala sa aming online broadcast ministry. Ang bagong studio na ito ay bunga ng sipag, panalangin at biyaya ng Diyos. Patuloy po ninyo kaming samahan sa aming mga live broadcasts, updates at mga programang nagbibigay impormasyon at inspirasyon. FBM-TV Miss Online, hatid balita, hatid inspirasyon sa bawat tahanan at bawat henerasyon. Kami patuloy na maglilingkod sa katotohanan at pagmamahal ng Diyos.
Biyaheng may saysay para sa sambayan ng nagkakaisa at buhay. Patuloy kaming maglilingkod sa tawag ng aming misyon. Kasama ninyo sa bawat oras, ang ABM-TV sa bawat bukas. ABM-TV Busoy, hatid balita, hatid inspirasyon. Gabing tahimik o umagang puno ng sigla, kami kasama ninyo saan man magpunta. ABM-TV Busoy, may bagong studio, bagong simula. Sa tulong ng Diyos at inyong suporta, patuloy ang aming paglilingkod para sa bayan at sa Diyos na dakila. Sumus na dakila. Okay, muli po nagbabalik ang ABM-TV News Online. Kayo po ay nanonood sa ating hintilan dito po sa ABM-TV News Online, balitaan at mga kwentuhan. Ayan. Para po ulit sa ilan sa salita. Ayan. Ayan, para po sa ilang salita ng Olasayan, sobrang taas ng baha sa bahagi ng Kamaynilaan. Ngayon motor, inaakay na lang dahil hindi nakalala nakasuda sa nalalalim na tubig dulot ng tubig baha na ito po ay nalalasa sa doon Kamaynilaan at hindi naman sa doon Kamaynilaan na din sa isa't isang bahagi ng Pilipinas ay naapektuhan. Okay, tayo po ang sinako sa inadalita ito si Sara Duterte. Yan. Sa lahat na kinakatawan ito ng Defense ni Sara Duterte. Nanindigan si Sara Duterte, si Vice President Sara Duterte sa tanlaktaw sa kanyang impeachment trial sa Senado. At sinabi niyan sa patlaan tanlahok na kanyang leadership. Isinasuro rin niya ang argumento na kinakailangan ang kanyang proposal na tagdalo upang mataglis ang proseso. Ito po ang napakalaking problema sa ating panahon. Na kung bakit napakarami po ang problema ng Pilipinas, pero ang lahat na Kongreso at Senado ay nakatuon kay Vice President Sara Duterte. Samantala kung ating iisipin, yung taon bayan ay nagtatanong, nasaan ang flood control na ninakaw na naninalita at hanggang ngayon ay wala pa nakikita na pinakamalaki na nagnakaw. Yun po yun po na alam po natin yung nagnakaw na bilyon at trilyon na pera na inilalagay sa maleta na hanggang sa panahon ito ay wala po nakikita ang taong bayan na naipakukulong. Ang ating po nakikita yung mga dumidepensa o ipinaglalaban ang katarungan para nakita ng taong bayan kung nasaan ang totoong nanlalakaw at nasaan ang pera na ninakaw na pera ng taong bayan.
Okay, kaya na po ang sinako sa inatang na ng salita kay Quezon City. Ngunitong ipinakita ng Mayor Joy Belmonte ang alaala o tansalita sa ating kinikilala at nilalahal na talunon, dating talunon, Manuel R. Quezon na ika-148 na kaarawan ni talunon Manuel R. Quezon. Isang nasasali okasyon o sarananan ang isa sa pinakamahalagang pinuno sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanyang niyatandaan na sa bansa, lalo na ang kanyang niyatasusikat na tatatagin ang pagkakakilanlan ng Pilipinas o Pilipino at itadulod. Ang tagdanis ng tandang wika ay patuloy na inaalala at itinagdiriwan. Ito ay isang pagtutuloy sa alam ng wikang tandangka. Ang kanyang tapat na servisyo ay patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa lahat ng mga Pilipino. Kaya natin na kalagayan ikatulong sa ating panahon ay halos kakaunti na po. Kakaunti na po yung nakakaalala na alalahanin noon na namatay o yunao na ating nagdayani ng Pilipinas na dating na President na nagbigay ng malawak na kalalahan kaalaman sa ating bansang Pilipinas. Pero salamat po sa ating Mayor Joy Belmonte na dito po sa Quezon City ay inaalala ang nila nagdaan o nila kinikilala ito ay bayani ng ating daya. Kaya salamat po sa ating Mayor Joy Belmonte na patuloy na po na inaalala at itinapakita na alalahanin ng taong bayan o doon Pilipinas, noon na nagbayani ng ating bansa. Okay, tayo naman po ang sinako sa ilang salita na kwentinsan ito. Ito po ay ito, kwentinsan na ito pakinggan natin yung ating Okay, hindi ayon po kay attorney kay attorney Danizon danalas ang nalasikononya ang sinawi. Ngunit intiniit ni attorney Nene Danizon na hindi basta nadudura ang tandawi ni dating na rin Sergeant Orly Josefa sa kanyang na testimonya ang isa't na intendensya na aaring gamitin upang siyasatin ang aligasyon ng umano'y panghahati na ng maleta na nananakihan na ng pera. Sa gitna ng tandawi ni Josefa sa kanyang naunang testimonya, dinigdiin ni Danizon ang isang larawan kuha umano ng isang patwa security personnel ni Francisco na sa eksenang iniuugnay sa umano'y tanhahatin ng layang-lalesa. Ayon kay Atty. Danizon, nahalalang suriin ang naturang larawan at isasang independent evidence upang matukoy kung ano talaga ang nangyari sa halip na umakalala sa kasalukuyan o dating tahanan ng isang testigo. Ayan, nakalalaman ang isang ng testimonya ay umatok o sinawi naaari kasi na nakantahan na kako dahil siyempre yung kanyang itinaunang testimonya
yun ay isang tansong sinayalin. Ngayon, kung nasa patunayan na yung kanyang ginawang testimonya ay yun ay halimbawa na dawan-dawanan niya. Pero ayon sa pinakikita ni Atty. Danilo ay natibay ang Indonesia na kahit o na-flash itong isa sa nagtatotoo, yun ayon kay Atty. Danilo ay yun ay pwedeng patunayan pa rin. Okay, tayo naman po ang hinako sa isang mayang balita. Ang sa Senator Jojo. Ang Senator Jojo ay personal na pinuntahan ang mayang pagbahayan na nakulunan. Yan po ang isa sa napakahusay, napakailan na itinasakita na ating senador na si Senator Jojo na pinupuntahan niya at sinasakyan na yan na kahit ito ay nasikit at linhin o squatter, ito ay kanyang dinadalaw at tinitingnan yung lekaladayan. Alam niyo sa lekaladayan, yan po ang isa sa lekatanian na kalatas-latas na nauuto, sa totoo lang, hindi na lang po tayo i-endorse kundi ang ating pinakasalamatan natin na sana lahat ng politiko ay ganyan ang dandanin sa taong bayan. Kaya nga po ang NDNT nito ay lubos na napapasalamat sa ating na tumatakbo at inaalala po yung taong bayan. Saludo po kami sa taong ganyan na patuloy po na ginagawa ang kanyang trabaho sa kanila na yung kanyang kalagayan ay nakataas na, pero sila po ay ginagawa rin para nakadoon ang ating nananayan. Okay, tayo po ang sinako niya sa isang mayang salita na kalagayan. Alam po, nakikita po natin sa ating video isang babae na wala sa sarili ay umakyat sa napakataas na poste na kuryente at ito po ay nahulog. Ayan, pakita natin. Isang babae ang umakyat sa taas ng poste at maya-maya ay nakuryente at nahulog. Ayan, nahulog ang babae, nasa kataas na lang. Nasa kataas ng tinanula ng babae. Sana hindi nadali ang kanyang medyo. Kawawa na itong babae na nawala sa sarili at ito ay umakyat sa isang napakataas na poste ng kuryente at doon ay naya ay nahulog ang babae. Pakita natin, ayan na nakikita po ninyo. Nalino po ang video na isang babae ay nahulog, nasa kataas. Nahulog ang babae
napakataas na ano, na toxe o toxe ng kuryente. Naku, grabe. Napakatindi po ng nangyayari. Kawawa na lang itong babae na wala sa sarili at ito ay nahulog. Naluti na lang, hindi ulo ang nauna na tumala sa kanento. Sa hindi natin nakita ay nakatawan niya. Nakatawan ang nauna. Nakatawan ang nauna na ito ay lunasak. Okay, sandali lang po tayo po ay, okay, wait lang. Medyo tayo ay excited sa ano. Okay, nandun lang tayo na isang introduction ulit. Sandali lang. Isang panibagong yugto ng paglilingkod. Okay, ang nagbabalik po ang intindi news online. Ito na po ang pinakahuli na ating isasalita. Ayan. Ayan, sana po nakikita niya. Ayan, no? Nakikita niyo? Okay. Nanduro ko sa Ortigas Avenue o sa Ortigas huli at may isa ang nakatakas. So nakikita sa video na sinutusasan ng security guard personnel ang isang nananakaw o snatcher o nanduloko sa dahan nito ng Ortigas at ito ay nahuli. Ano sa nadae sa kanyang talalanta ay nakawala sa ang isa. Dalawa pala ito Ito pala ay dalawa pala sila. Kasi ano sa nadae, ito ay nakawala yung isa, nakatakas. So tayo po ay nag-iyak po tayo sa ating talalakan na hindi natin na-isip sila. Napakalaki po na katawan, sakita natin. Ang laki na katawan, ang laki. Sana ano to sana ano siya, nandihin. Ang ganda na katawan Nako. Pero, nandunukot. Akala kasi natin yun, na nandunukot, nananukot anik, yung nasaya. Nanananin ang horn na nanuka. Nanananin ang nasa. Pero, sa panahon natin, kung sino tayo na nanlalaka, na nandunukot, ito na nukon artistahin. Nasa kanwato, lalaking katawan, at hindi mo aakalain na sa tala ay nandunukot. Lalaking katawan, kaya po tayo ay nag-iingat po tayo. Hindi po lahat na naayon sa kasuotan ay nasisino. Pero hindi ko lang po sinasabi. Yan po ay ilan na, kakaunti na po yan. Okay, tayo po ay nasasaanan na ito po ang intindi news online na sa inyo po ay naghahatin ng lekaliwan salita. Sanusuklanan dito sa ating programa ang balitaan dito po sa station dito natin. Dito po sa ating station. Okay, salamat po sa lahat na sanusuklanan at nanonood dito po sa ating intindi news online. Ako po si Nino Mercado at sa inyo po ay naghatin ng naya salita.
isang panibagong yugto ng paglilingkod. Malugod naming ipinapakilala ang bagong studio ng FBM TV Duskoloy. Mas moderno, mas malinaw at mas sandang maghatid ng totoong balita, inspirasyon at makabuluhang programa para sa bawat Pilipino. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nagtitiwala sa aming online broadcast ministry. Ang bagong studio na ito ay bunga ng sipag, panalangin at biyaya ng Diyos. Patuloy po ninyo kaming samahan sa aming mga live broadcast, updates at mga programang nagbibigay impormasyon at inspirasyon. FBM TV Miss Online, hatid balita, hatid inspirasyon sa bawat tahanan at bawat henerasyon. Kami patuloy na maglilingkod sa katotohanan at pagmamahal ng Diyos. FBM TV Miss Kuloy, sama-sama nating abutin ang pag-asa't liwanag na darating sa bagong yugto ng broadcasting. FBM TV ang inyong kapiling. Maraming salamat sa inyong suporta. Tiwala ninyo'y aming inspirasyon pa. Bawat live broadcast